So may mga accusation sa akin ngayon na nabili na raw ako, nabayaran na ng OLA dahil nagbago na raw yung aking style sa mga content ko about dito sa mga online lending apps. Hindi ko alam kung saan siya nagmula, wala akong ideya sa kanya. No, explain ko na sa inyo, no? Hindi ito defensive mechanism o something na kasi may katwiran tayo, may kasabihan tayo na kapag hindi sumagot sa allegations, guilty. Kapag sumagot naman, sasabihin defensive, di ba? So bago natin simulan, no, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo ang video ito, nakikiusap lang po ako na pakilike na lang po at makalaking tulong sa ating channel yan. Pakishare, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga usapang online lending apps dito sa aking channel. So yun, nag-comment na siya sa akin sa YouTube. Di ko na nga pinansin hindi ko na nga in-entertain kasi nga accusations lang yung binibintang niya na sabi niya, bigla na nagbago yung style mo, boss, halata na yata nabili ka na nila kaya tamang hikayat lang. Nag-iisip ko, ano yung hikayat? Maraming gumawa niyan, boss, hindi lang sa online sugal, pati online lendings, namimili din sila ng ganyan content. Di ba? Hindi ko alam kung saan niya kinuha, saan niya hinuhap sinasabi niyang nanghihikayat, ako nanghihikayat. Parang wala yata ako sinabi nanghihikayat na mangutang kayo sa mga OLA. And then, pinalagpas ko na, anayaan ko lang kasi I don't argue to people na alam kong wala akong mapupulot na aral. Okay magkaiba yung hindi ko lang sinagot dahil takot ako sa hindi ganun yun. I don't give a damn golden time on this kind of accusations. Then nag-comment siya sa Facebook page ni Boss Ray, minessage ako ni Boss Ray, salamat sa iyo kaibigan, no? Kasi di rin ako masyado nag-aal sa mga comment section, di rin ako tumitingin man, no? Alam mo naman, dito tayo sa YouTube nagtutulungan na, kasi nagulat ako, nag-forward siya sa akin ng message, siya rin, same name, pakita ko na sa inyo yung pangalan, ayoko mamahiya ng tao, totoo lang, ayoko na mamahiya, pero may akusasyon siya sa akin na hindi ko pwedeng palampasin, below the belt. Ito sabi niyo, salamat Boss Ray, sana di ka matulad sa kanila ni Torjani na ngayon nabili na ng OLA. Ayun, ang layo na ng content niya. Saan lumayo yung content ko? Hello? Nag-iisip ka po ba? Nasa tamang kaisipan ka pa po ba? Paano naging malayo yung content ko? Sabihin na natin meron akong isang side channel, baka ito pinagpuputok ng butsi mo, kaibigan, no? Yung kasi makapag-argue sa iyo or makapag-debate sa Facebook page kasi nakita ko yung Facebook page mo Avatar ng Mobile Legend, paano ko kakausapin yan? Hindi naman tunay na mukha yan. Gusto ko yung tunay na mukha. Gusto ko yung harapan. Gusto ko yung talagang matapang. Yan ang gusto kong kausap. Hindi yung argue ka sa akin tapos profile page mo. Mobile Legend Avatar, di ba? Kalokohan, puro ka games. My God, tapos hindi mo lang ako maharap sa Facebook page ko. Sige, sabihin nag-comment ka sa akin kasi hindi ka pinansin, wala akong pakialam sa'yo. But still, this is a very big accusations na kami nababayaran, ako nabayaran. Never. Hindi ako magbabayad, never ako magpo-promote. Baka may napanood kang isa. Yung dating OLA victim, ngayon OLA promoter na. Baka yun yung inaakusahan mo, hindi ako. Bumaligtad na. Ayoko lang din mag-name drop, natatawa lang ako kasi baka nagkakamali ka ng pinapanood mo kaibigan. Mag-isip ka, buksan mo yung isip mo. Kasi cyber libel to, dito ka pa nagpo-post sa social media. Ito naman sinagot ka nga ni Boss Ray, di ba? Kasi kaibigan ko yan. Kami magkakakilala, kami magkakasama sa ganitong klase ng mga advocacy kung paano haharapin mga problema sa online lending app. Ang dami. Hindi lang din ako nakakaranas ng ganito mga kadyan. Lilinawin ko lang. Kung yung problema nyo isa kong channel, yung honest OLA review ko, yung side channel ko na. That's why, ginawa ko yun dahil marami rin nagsabi sa akin na mag-review rin ako. Yung as in, may shared experience kung ano ba yung pwede kong maranasan, kung ano ba yung magiging opinion ko, kung ano ba yung magiging kakahantungan ng aking review doon sa mga OLA na hindi ko naman nasubukan kahit kailan. Kaya nga, sinusubukan ko rin sila ngayon. Kung tutusin ko talaga ako, promoter na bili. Malaki binayad sa akin. Bakit pa ako magtatrabaho? Di po promote ko na lang sila. Wala naman akong kinikita masyado rito sa YouTube Kahit sa Facebook ko, kahit sa TikTok, wala naman akong kita ron Magtatsaga ba ako para lang magbigay ng advice, magbigay ng payo doon sa mga tunay na OLA victim at di sa kagaya mo na nagpapanggap na maaaring maintindihan ka na baka isa kang OLA agent, isa kang
Ola farmer, isa kang nagpapanggap na Ola promoter, nagpapanggap na biktima. Marami na pwedeng sabing accusation sa'yo na hindi ko rin pwedeng patunayan kasi nakatago ka eh. Sa akin ako, bulgar ko. Di ba? Mabigat na akusasyon yan, kaibigan. Tandaan mo ha. Kung yan ang pinuputok ng butchi mo, o yung sinasabi ko, nakita niyo ba yung mga huling videos ko, di ba? Nilalaglag ko nga, ini-expose ko pa nga yung mga Ola na nagpo-post sa Facebook, yung mga gagawin nyo kung sakaling napupuntahan kayo ng mga Ola dyan sa mga bahay at kung may gagawin silang maling pamamaraan ng paniningil. Ako mismo nag-a-advise, sabi ko nga, kausapin nyo ako, message nyo ako, kung kailangan nyo tulong, sasamahan ko kayo, mag-file ng complaint sa PAO kung hindi nyo alam yung gagawin. I can give my time just to help other people. Dahil naging biktima rin ako at hanggang ngayon, maniwala kayo sa hindi, nakakaranas pa rin ako ng harassments. Tapos sasabihin nyo, bibento ko yung dignidad ko dyan sa mga abusadong Ola na yan. Kung tutusin, lugi nga ako eh. Bro, may example ko, si Quick lang na lang, nung Copperstone. Sinubukan ko siyang reviewin at utangan ng utangan. Nagkaroon din ako ng multiple loan sa kanya, binayaran ko. Bakit ko binabayaran? Kasi ayoko maging Ola farmer o scammer. Ayoko maging katulad nila. Malayo ako ron. Lilinawin ko lang. Ang laki ng kinita nila sa akin, ibis na ako yung kumita, oh. Ako pa magpo-promote? My God! Ako nga nagbayad sa kanila ng malaking halaga. Yung iba nga, nabayaran ko na, inaharas pa rin ako ngayon. Oh, tapos ako, promoter? Sana isaksak mo dyan sa may utak ka ba? Yun na lang tanong ko sa'yo, no? Hindi ka marunong mag-analyze eh. Mahina ka siguro sa comprehensions. Para kang yung isang nagba-viral ngayon na hanggang ngayon iyak ng iyak. No? Yun ang mapapayo ko sa'yo, kaibigan. Pag-aralan mo, magkaroon ka ng critical thinking, huwag yung putak ng putak. Kasi kahit ako, hindi lang ako nakakaranas ng itong accusations. Even, yung mga nasa PAOK at NBI, ina-accuse ng ganyan na nababayaran ko. Tutuusin, ang hirap ng trabaho ng mga yan. Kasi ako mismo nakikita ko yung pag-iimbestiga na yung mga under investigation, yung mga pagpapal ng complaint. Pabusisi. Ako man, pagod din pag pupunta ako dyan, oh. Pero mo, a-absent ako sa trabaho para lang mag-file. Tapos yung mga harassment na ginagawa nila sa akin para lang malaman ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, na ganyan ang ginagawa nila doon sa mga Ola victims. Kaya nga, I stand with the Ola victims. I don't stand with the Ola promoter. Kasi sila kumikita talaga. Kailangan nang ipangalandakan na maganda yung Ola. Kahit ang pangit naman talaga. Kaya nga sinasabi ko sa isa kong channel na huwag nyo subukan kung hindi nyo kayang bayaran. Yun lang ang pinupoint ko ron. Kasi kung magkakaroon kayo ng problema doon sa mga Ola na loan sharks, in the future, it will be a big problem. Mas maganda, unawain nyo muna yung mga videos ko simula hanggang katapusan. Kahit mahaba yan, kasi nandun yung kabuwang sagot eh. Ito, may tumatawag sa akin ngayon, no? Diba? Pakita ko sa inyo. Pag nakita nyo na wala akong pakialam. Wala naman yan eh. Yan sinasabi ko sa inyo, mga kadyani. Sana bago kayo magbigay ng accusation sa akin, alamin nyo muna yung buong video at hindi yung mga clips o mga gusto nyo lang. Kaya ako makapag-usap dito, makapag-debate o makapag-conversation, mahirap makapag-usap sa taong sarado ang isip. Yun lang po yun. Hindi ako takot sa kanya, uulitin ko. Ayoko lang makapag-usap sa taong ayaw maniwala kahit na gusto mo yung mga sasabihin mo sa kanya. Sarado yan eh. Kumbaga sa kahit bigyan mo ng paliwanag yan, isipin niya ganyan ka. Malakitid ang utak ng mga ganyang klase ng tao. So sana naglabas na ako ng konting emotions ko ngayon, dahil medyo mabigat to. Hindi to biro. Pwede kong sampahan ng cyber libel kung gugustuhin ko. Pero ayoko magtapon ng oras sa mga ganyang walang kwenta. Pero binibigyan ko lang ng aking karapatan na magbigay ng aking opinion doon sa sinabi ng nagko-comment na ito. So sana nakatulong yung video ko sa akin. Pero sana kung sakasakali kailan yung tulong, pwede naman ako message, pero hindi ko naman 100% masasagot lahat dahil may trabaho po ako, kailangan ko rin po magtrabaho para sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. So, paki-like na lang po, share at hit niyo po yung notification bell at follow niyo lang po yung aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.